Hi, today we're going to review the Magical Hours Tarot. Ayun, so hindi ko pa ito nabubuksan. Tinanggal ko lang yung sealed niya. Check muna natin. Galing siyang US. Written by Cecilia Latari. Illustrated by Fabiana Belmonte. Mabigat siya. Siguro yung book nito malaki. Yan yung ISBN niya. Na-curious ako, parang ang ganda ng mga images kasi niya. Open na natin. Demagnet siya. Ayan. Ayun, sabi ko na eh. Makapal yung book niya. Check muna natin yung guidebook. Oh, okay. Meron siyang image sa gilid. Wala siyang reverse meaning. Para siyang kwento. Ayan. Tingnan natin. Sa minor arcana, lumiit na siya. Ayan, ganyan na siya. Pero colored. Matigas. Hard. Ayan. Matigas ang kanyang guidebook at makapal. Meron din siya mga spreads. Tingnan natin yung mismo. Taro, nakabox na siya. Nakabox pa siya sa loob. Double box. Sige, dito na lang natin ilagay. Ayan siya. Gilid. And then the back. The star. Oh, Aquarius siguro yung ano nito. Illustrator. The star ang inunan niyang ilagay sa back. Okay. Ito siya. Makapal siya. Check muna natin. Parang medyo nakabend na siya. No? Minsan sa moist din daw kasi nung ni-research ko kung bakit nagbe-bend kahit bago pa. Ayan. Parang medyo nakabend siya. Pwede mag-reverse reading. Hindi siya halata pag naka-reverse. Quality of the card. Makapal siya. Ayan. Makapal. Glossy. Ayan, nakikita nyo. Nagre-reflect. Glossy siya. Pag ganitong glossy, parang sobrang hindi ko lang alam ha. Hindi ko pa na. Mamaya try natin i-shuffle kung ano sa pakaramdam pag shuffle siya. Minsan kasi pag ganito ka glossy, medyo ang hirap niyang i-shuffle. Ayan siya. Okay lang naman siya sa grab. Makapal siya ha. Malaki na yung kamay ko pero parang actually parang panlalaki na nga yung kamay ko. Malaking babae kasi ako eh. Ayan, makapal. Okay, umpisa na natin mag flip through. Check na natin.
Ilalagay ko siya dito sa gilid. Magpe-play ako ng music. Okay. So, i-check natin kung paano siya pag shuffle, no? Makapal kasi siya eh. Pero okay lang siya i-shuffle. Nadulas naman siya. Ayun na. Yung iba kasi, diba? Sobrang glossy. Hindi mo siya maganon. Ito naman, okay naman siya. Gusto ko din yung mga images niya, no? Earthy-earthy. Ayan, no? Ang ganda, diba? Kaya na-curious din ako dito. Kumuha ako.
Ang ganda, diba? So, try natin siya i-shuffle ng pag ganito. Ayan. Okay din naman, pag ganito. Madulas din. Okay din siya. Hindi siya yung ano, yung tipong 10 of Swords. Ay, 7 of Swords ah. Hindi siya yung tipong maiiwan sa kamay mo. Or maiiwan kapag shuffle mo. Ang medyo ano ko lang, no, ay no, kung mapapansin nyo, parang medyo nakabend na siya. Bago pa siya, kakabukas ko lang. Medyo nakabend. Pero ang sabi kasi, sa moist lang daw yan, kaya nagkakaganyan. Kasi sealed siya eh. Ayun. So for me, i-rate natin siya. This one for me is around 7.5. May 0.5 eh, no? Number 1, ang ganda kasi ng kanyang guidebook. Makapal, hindi siya tinipid, no? Sobrang secured. May box na ganito na hard. May box pa siya sa loob, no? And then, yung pagka-glossy niya, hindi naman siya naiiwan sa kamay. I like it. The illustrations, I love it. So, pwede din siya sa beginners. For me, ha, kasi, nung finlip through natin kanina, para sa akin, okay siya sa, beginners. Madali siyang maintindihan intuitively. So, yun. Ayun lang. So, ayan o, kitang-kita na madali talaga siyang intindihin. So, if you have any tarot in mind that you want me to review first, just let me know. Baka meron na siya. Unahin natin. If not, I'll try my best to find it for you. Okay? See you in my next video. Bye!